Good morning guys. So ngayong araw na to ay papasudsud na natin yung lupa para sa pag-expand ng ating farm. So ayan ang gagamitin. Yung traktora may attachment siyang parang bulldozer. And so ang gagawin niya, iroroto muna niya and then itataob yung ano. Ayan siya. May attachment siyang bulldozer. Ang ginawa, ayan. Iroroto muna niya para maging ano yung lupa. And then mamaya itutulak niya papunta doon para ma-extend yung kalsada natin. Pati rin dito itong ano, itong kubo na to may lilipat na. Bali yung ano nito per ora to ano tang? Per ora siya kasi kinompute dati ni Tatang kung yung gagamit ng kung magtatambak tayo na yung mga dump truck bibili tayo mas magastos kasi napauna na tayo ng 5 dump truck doon, kulang pa rin, ay 7 pala, kulang pa. So ito na lang kukunin natin kasi mataas naman to lupa na to eh. So kukuha lang tayo ng konti and then siguro hanggang doon lang naman yung farm para mailagay na natin yung bakod niya, tsaka ito para ano natin, may lipat na natin lahat ng mga to. So iroroto muna niya o bubungkalin niya and then susudsurin ng ano niya, yung parang bulldozer niya. So mas mabilis to kasi tsaka pantay yung kuha niya. Kasi kung yung ibang kung payloader yon, hindi niya kayang pantay na ganyan, matrabaho siya. So ito, siguro titrayin to 2 araw na tang or 20 hours. Hindi, 20 hours to ano kung sakali. 20 hours. 20 hours siguro, kulang-kulang 15,000 ang ubusin niya. Pero kung bibili ka ng pang yung talaga naka-payload, naka-dump truck, mas mahal yun kasi dito nasa yung huling bili namin yung huli tang 4.3 no? 4.3 yun eh, may discount ng konti, pero kung yung iba nun nasa 4.5 to 5,000 eh kulang din kasi bawas na yung mga lagay ng mga ano dito eh, mga dump truck binawasan na, so sa konti na lang yung laman. So ito na lang, ito konti na naman yung kukunin natin topsoil dito eh. Hindi naman lahat kukunin natin. Pagkatapos niyang may lakihan dito, i-adjust na natin lahat yan. Then time check 10 o'clock. So nagsimula to
9 o'clock. So ito na yung nagagawa niya. Ayan, ang haba na. So medyo sulit nga to kasi sa dump truck hal. Tapos hindi pa niya inaayos. Mamano-mano pang iayusin. So pagkatapos niyang itaas, dadaanan pa niya, parang pipisunin niya para maganda yung pantay-pantay siya. So mamaya nga po babalikan natin to, titingnan natin kung gaano na siya kaganda. So ayan na yung ano niya, almost mahigit 2 meters na yung lapad niya. And then siguro yan, mga 4 wheel pwede na dyan. Tsaka nilaparan palikuyan ng konti para may ano tayong paglagyan ng mga halaman, mga pang decorate ng halaman, mga palm tree natin, palmeras natin ilalagay dito. So ito yung mga nagawa. Tapos yun lang, yun yung binili natin na kulang-kulang 41,000 or what na lupa. So mas madami to. So babayaran lang natin per hour lang nung traktor. So ito, medyo manipis pa yan. Papalagyan pa sa gilid. Para once na umulan, hindi aagos yung lupa. Kasi malabuhangin to eh. So once na nabasa ng ulan yan, sasama sa tubig. Dinaanan na rin ng traktor kanina para medyo matibay siya. Tinakpan yun. Pati ito, napapalagyan yan para hindi siya sasama sa tubig. Ang guys, time check 2 o'clock. So nagsimula to ng 9, 10, 11, 12, 1, 2. Almost 5 hours na siya. Then ito na yung nagawa niya. So na malapad na siya. Nandun na siya sa dulo. So yung mga lupa doon pinalagay doon sa tabi ng kubo para tataasan yung kubo eh. So medyo magulo niyan yung bandang lugar, banda doon sa part na yon. Kaya pero meron 1 week pa tayo para ayusin to bago natin buksan. Kasi yung mga ibang lupa na makukuha natin doon, tatambak natin doon sa loob ng ubasan para pagdating ng tag-ulan hindi siya lumulubog. So alam naman yung mga ubas medyo mahina sa ulan, sa tubig, para mataas na sila. So ito na yung daanan, matigas na. Pwede na yung 4 wheel dito eh. Pero ano na. Then to, pwede na natin lalagyan ng mga palmeras. Pinagdala lang natin sila ng yelo. So hanggang bukas pa siya dito. Ayan na. Ganda na to. Kahit siguro bukas ng umaga dito, pwede na makakapag-bike yung mga bata. Sina RJ o kaya may bisita tayo. Siguro kung mahangin bukas, magpapalipad tayo na Saranggola. Malinis na yan. O, pati pala itong puso na ilipat na rin pala. May ano dito. So imamano-mano na lang natin linisan to. Hanggang dito na pala sa basan. So ito na yung kalsada natin. Almost 2 meters na to. Almost 2 meters. Ayan. Narito. So pwede na pumasok yung mga 4 wheels. And then ito pa. Ayan. Siguro dito tayo maglalagay ng gate. Dito sa lugar na to. Ito papataniman pa rin natin yan. Ito rin kukunin natin sa farm.
At ayan, nagpaano na rin tayo ng mga maraming panambak. Tapos yung mga puso, swing, tap, kubo, ililipat dito sa banda rito sa side na to. Para maluwag na rito. Tapos kita na yung farm dun sa mula dun sa delta. Yan. So siya medyo patapos na dito. Ang gagawin na lang yan, almost 5 hours pa lang siya. Siguro pagbalik niya bukas, ipapalis na lang to, aayusin na lang yung ano. And then dito tayo ngayon, sa kabilang side naman tayo. Yan, usog natin dito yung lupa para naman itatambak sa loob ng ubasan, para pagdating ng tag-ulan hindi lulubog yung mga ubas natin. Tsaka para luminis na rin. Ayun no, yung ganda doon, yung magkakaroon sa tayo niyan ng maglalagay tayo ng maliit na doon sa ilalim ng swing. Meron tayo yan. So ayan, dami ring ano, ilang dump truck din to. So laking tipid din, laking tipid. Kaya makakapag-develop na tayo. Siguro next week niyan papa-deliver na tayo ng buhangin tsaka hollow blocks. Para ililipat yung kubo. Kasi ang gagawin natin sa kubo, ililipat natin dito. Tapos bago natin ilipat, papagawa natin siya ng patungan na siguro 3 hollow blocks ang taas. Para presko siya. Time check, 5 o'clock. So nag-start siya ng 9 o'clock, then natapos ng 5 o'clock. Almost 8 hours. So ito pa yung gagawin niya bukas. Yung kabila na yun. Susudsurin niya, lalagay dun sa may mangga. Tsaka yan. Ito yung mga, yung nakuha niyang lupa. Yan, ikakartilya natin yan. Nilalagay natin sa mga puno ng ubas. Tig isang kartilya sa puno ng ubas. Para pagdating ng tagulan, mataas sila. Hindi siya lulubog. And then, ayan. Ito na yung kalsada natin na nagawa. Ayan. So babalik pa siya bukas para dito. Ayan. So hanggang dito yung gagawin natin. Lilipat natin yung kubo dito. Hanggang doon gagawa tayo ng bakod na salasala rin para natural look. Then bukas ililipat yung kubo muna doon sa kabila. Tsaka aayusin yung lupang nakuha nila rito. So ang ginagawa natin sa ubasan yan, ipiniprepare natin sa pagdating ng tagulan, hindi siya babaha. Hindi na siya babaha. Pati ito bukas, aayusin to. Para pag pumasok yung kotse or 4-wheel, pwede silang umikot. So nandito na yung mga motor, kaya nang pumasok. Siguro bukas dito, kahit magbike, pwede magbike yung mga bata. Ito na yung yan, almost 2 to 3 meters na siguro lapad nito. Ito lang muna ang update natin sa farm. So abangan natin uli bukas kung anong gagawin nila. Maraming salamat.